Mga kapuso, mainit-init na usapin ngayon ng mga natuklasang resibo na kahit isa ang pangalan, meron namang iba-ibang pirma. Question yan sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Napansin kasi ng isang Alice Crescencio na nakapangalan sa 3 resibo, magkakaiba ang pirma at address. Kina Sally at Sheila naman, magkakaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, lahat naman tayo pumipirma sa kung ano-anong dokumento. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pirma? Dapat bang isa lang ang version ng pirma ng isang tao? Well, wala naman talagang batas na tahasang sinasabi na dapat iisa lamang ang inyong signature sa lahat ng bagay at transaksyon. Pero for purposes of authenticity at hassle-free ng mga transaksyon, talagang mas mabuti at dapat lamang na pare-pareho o consistent ang pirma ninyo. Otherwise, paano malalaman ng mga tao na hindi scammer ang pumipirma? Lalo na sa mga transaksyon sa bangko at mga kontrata, dapat ay consistent ang signature para hindi kayo maloko. Kaya nga yung iba, kung duda sila kung authentic ang signature o hindi, nagpapa-NBI pa. Kaya't kahit na walang batas na specific tungkol dito, ugaliin na iisa lamang or consistent kayo sa ginagamit na pirma para malaman ng mga ahensya at mga opisinang kadil ninyo na authentic ang signature at ang taong gumagawa nito. Attorney, madalas din nating naririnig yung mga nanggagaya ng pirma, physical man yan o e-signature. Ano naman pong kakaharapin ng mga gagawa nito? Yun naman talagang mga gumagaya sa signature ng ibang tao dahil meron silang lolokohin o gagawing kalokohan o gagawa ng pinsala o damage ang ibang tao. Well, ito ay isang krimen obviously at ito ay tinatawag na falsification of a private or public document sa ilalim ng Articles 171 at 172 ng Revised Penal Code. At kasama nga dito ang paggaya ng handwriting or kahit na pirma lamang ng isang tao. Kung kayo ay isang public official o isang notaryo publiko at ang falsification ay ginawa sa isang public document, ang penalty ay hanggang 12 taon na kulong. Kung ang falsification ay ginawa ng isang private individual sa isang public document, kulong na hanggang 10 taon naman. Kung ito ay private individual na nagpalsipika sa pribadong dokumento, ito ay kulong na hanggang 6 na taon. Ganon din ang penalty kung kayo naman ay gumamit ng isang falsified document. Alam niyong false ito, pero ginamit niyo pa rin sa isang transaksyon. Of course, mas mabigat ang penalty kung ang gumawa ng kalokohan ay isang public official dahil remember, public office is a public trust. Sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw yan dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!